Totoo ba? Seryoso ka ba? Ikaw lang gusto mo kasama hanggang... Ba't mo pa hinahanap si Papa? Yan, dito naman ako. Ang kwento ay nagsisimula sa isang babaeng nagngangalang Manny, na isang byuda na ngayon, na may karelasyon na si Ronald, isang empleyado sa kumpanya ng kanyang dating asawa. Isang araw, pagkatapos nilang maglaro ng luksong baka sa bodega ng mga produkto na pagmamay-ari ng kanyang dating asawa, nag-propose si Ronald kay Manny. Dahil sa tuwa at tuwa, tinanggap ni Manny ang proposal ni Ronald, kasama ang isang singsing. Di nagtagal, nagdaos sila ng kasal na dinaluhan ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Kabilang sa mga bisita si Jessie, ang matalik na kaibigan ni Manny, na bumati sa kanya sa kasal nila ni Ronald. Nagulat si Jessie dahil isang taon pa lamang ang nakalipas ay dumalo siya sa kasal ni Manny sa kanyang dating asawa. At ngayon, huling ikinasal si Manny kay Ronald. Sa reception ng kasal, nakita ni Manny ang isang babae na, kahit ayaw pumasok sa kaganapan, ay sumilip lamang mula sa labas at pagkatapos ay umalis. Dahil sa kuryosidad, nagmadaling lumabas si Manny upang habulin ang babae. Gayunpaman, nawala na ang babae. May naramdamang kakaiba si Manny at sinabi kay Ronald ang tungkol sa pangyayari, sinabing nakakita siya ng isang babaeng nakatayo sa harap ngunit nawala rin. Si Manny ay may-ari ng isang export-import shipping company na minana mula sa kanyang yumaong asawa. Pagkatapos ng kanilang kasal, itinalaga ni Manny si Ronald, ang kanyang bagong asawa, bilang tagapangasiwa ng pananalapi ng kanyang kumpanya. Ang paghirang na ito ay inanunsyo ni Manny sa harap ng lahat ng empleyado, na nagpapakita ng buong tiwala kay Ronald na pamahalaan ng pananalapi ng kumpanya. Nakaramdam ng karangalan si Ronald sa responsibilidad na ito at nangakong magsisikap para sa pag-unlad ng kanilang kumpanya. Isang araw, nakita ni Manny ang isang babae na nakakilala sa isang taong dumalo sa kanyang kasal ngunit hindi dumating. Naalala ang pangyayari, nilapitan ni Manny ang babae at tinanong ang dahilan ng kanyang pagbisita. Ang babae, na nagngangalang Elisa, ay maikling sumagot lamang na gusto niyang makausap si Ronald. Gayunpaman, bago pa makapagtanong si Manny, biglang nahimatay si Elisa sa harap niya. Agad na inutusan ni Manny ang kanyang mga tauhan na dalhin si Elisa sa bahay upang magamot ito. Idineklara ng doktor na buntis si Elisa. Nang tanungin ni Manny ang tunay na dahilan kung bakit gustong makausap ni Elisa si Ronald, biglang umuwi si Ronald at isiniwalat ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Elisa ay kanyang tunay na anak na babae. Nabigla si Manny nang marinig ang pag-amin na ito dahil hindi kailanman sinabi sa kanya ni Ronald na mayroon siyang anak na kasing laki ni Elisa. Agad na humingi ng tawad si Ronald kay Elisa dahil sa hindi pagiging tapat. Sinabi niyang natatakot siyang mawala si Manny kung malalaman niya ang katotohanan. Dahil naawa si Manny kay Elisa, inalok niya ito ng matutuluyan, lalo na't isinasaalang-alang ang pagbubuntis ni Elisa. Pagkatapos ay nagtanong si Manny tungkol sa ama ng sanggol sa sinapupunan ni Elisa. Ipinaliwanag ni Ronald na tumakas ang lalaki, at iniwan si Elisa na mag-isa. Dati silang magkasama sa iisang apartment. Sinubukan ni Manny na aliwin si Elisa at tanggapin ang presensya nito bilang bahagi ng kanilang pamilya. Nalungkot si Ronald sa panggugulo kay Manny kay Elisa, na hindi niya kadugo, ngunit tinanggap ng maayos. Sinabi ni Manny na gusto lang niyang gawin ang pinakamabuti para kay Ronald dahil mahal na mahal niya ito. Sinabi niyang handa niyang gawin ang lahat para kay Ronald. Ngunit hiniling niya kay Ronald na mangako na hindi na siya magtatago ng anumang bagay sa kanya. Para gaman ang loob, nagpasya silang maglaro naman ng tumbang preso, isang aktibidad na madalas nilang kinagigiliwan. Isang araw, plano ni na Elisa at Ronald na pumunta sa gynecologist para sa isang check-up. Samantala, kinailangan ni Manny na pumunta sa opisina. Nagpaalam si Ronald kay Manny, at sinabing sasamahan niya si Elisa sa doktor. Sa opisina, ikinwento ni Manny kay Jessie ang sitwasyon sa bahay, kasama na ang katotohanang may anak na nasa hustong gulang na si Ronald na kasalukuyang buntis. Kinagalitan ni Jessie si Manny dahil sa hindi pagsasaliksik tungkol sa background ni Ronald. Inamin ni Manny na tiningnan niya ang social media ni Ronald ngunit wala siyang nakitang anumang post tungkol kay Elisa. Iminungkahi ni Jessie na imbestigahan pa ni Manny ang background ni Ronald at nag-alok ng tulong. Nag-alala si Jessie na baka masaktan si Manny ni Ronald kung mayroon itong itinatago. Isang gabi, nang kakauwi lang ni Ronald mula sa pag-inom kasama ang mga kaibigan, galit na kinumpronta siya ni Manny. Pinagsabihan niya ito dahil sa paggastos ng pera sa libangan simula nang ikasal sila, na nagresulta sa malalaking bayarin sa credit card. Ipinakita sa kanya ni Manny ang mga bank statement na nagpapahiwatig ng labis na paggastos ni Ronald. Ikinatuwiran ni Ronald na pera niya iyon at pakiramdam niya ay may karapatan siyang gamitin ito sa anumang paraan na gusto niya.
Gayunpaman, binigyang diin ni Manny na kailangang kontrolin ni Ronald ang kanyang paggastos o maaari silang makaharap ng malubhang problema sa pananalapi. Naiinis siya sa maluho na pamumuhay ni Ronald at nag-aalala na ang perang ginagastos ni Ronald ay maaaring nanggagaling sa kumpanya. Minsan, pinagalitan ni Ronald si Elisa dahil gusto nitong lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan, at ipinagbawalan ito ni Ronald. Lumala ang ugali ni Ronald at madalas siyang umuuwi ng lasing. Pagkatapos ay isiniwalat ni Elisa kay Manny na maraming bagay ang hindi niya alam tungkol kay Ronald, lalo na ang tungkol sa kanyang pagiging magagalitin. Inamin ni Elisa na nasanay na siya sa pagiging magagalitin ng kanyang ama dahil hindi siya kailanman nakaramdam ng pagmamahal mula kay Ronald. Matapos mamatay ang kanyang ina, palaging nararamdaman ni Elisa na siya ang puntirya ng galit ni Ronald. Pagkatapos ay ikinwento ni Elisa ang kanyang plano na hanapin ang kanyang kasintahan upang managot ito sa kanyang mga ginawa. Nakaramdam si Manny ng simpatiya para kay Elisa, na pagtanto na isa itong mabuting tao na hindi karapat-dapat na pretuhin ng masama ng sinuman. Habang nag-uusap sila, biglang nakaramdam ng emosyon si Elisa. Hinawakan niya ang mukha ni Manny at hinalikan ito, na humantong sa isang aralin sa violin. Nang tangkaing tawagan ni Manny si Ronald, na hindi pa bumabalik, tinanong ni Elisa kung bakit hinahanap pa rin ni Manny ang kanyang ama. Samantalang ang kailangan niya ay narito, na tinutukoy ang kanyang sarili. Sinubukan ni Elisa na akitin si Manny, ngunit sa inis ni Manny, ay pinagalitan niya si Elisa. Mas tumindi ang tensyon nang biglang umuwi si Ronald at humingi ng tawad sa hindi pag-uwi kagabi. Mas lalong nalitaw si Manny sa sitwasyong ito. Sa kabilang banda, naaawa siya kay Elisa, na nakaranas ng maraming kahirapan sa buhay nito. Pakiramdam ni Manny ay nakakulong siya sa isang komplikadong relasyon kay Ronald at ngayon ay kay Elisa. Si Ronald, na nakaramdam ng pagkakasala sa hindi pag-uwi, ay sinubukang kumbansihin si Manny na pagbubutihin niya ang kanyang sarili. Nang gabing iyon, nang magising si Manny mula sa kanyang pagtulog, wala na si Ronald sa kanyang tabi. Dahil sa kuryosidad kung saan napunta ang kanyang asawa, sinimulan itong hanapin ni Manny. Pagkatapos ay nakarinig siya ng kakaibang tunog na nagmumula sa bodega ng bahay. Nang lapitan niya ang pinagmumulan ng tunog, labis na nagulat si Manny nang makita sina Ronald at Elisa na naglalaro din ng luksong baka. Ang tanawin ay nagpagalit at naguluhan sa kanya dahil dati nang sinabi ni Ronald na anak niya si Elisa. Hindi maintindihan ni Manny kung paano nagawa ni Ronald na gumawa ng isang bagay na tila hindi naaangkop sa kanyang anak. Kinabukasan, ikinwento ni Manny kay Jessie ang insidente. Nabigla at nadismaya siya sa kanyang nakita kagabi. Si Jessie, na naghihinala kay Ronald mula pa sa simula, ay nagsagawa na ng karagdagang investigasyon. Binigyan ni Jessie si Manny ng isang dokumento na nagpapakita na si Elisa ay hindi talaga ang tunay na anak ni Ronald. Ayon sa dokumento, ang tunay na ama ni Elisa ay isang lalaking nagngangalang Sarmiento, hindi si Ronald. Lumabas na si Elisa ay tumakas sa bahay ng kanyang mga magulang at pagkatapos ay tumira kasama si Ronald bilang kanyang kasintahan. Nakaramdam ng matinding kalungkutan at pag-aalala si Manny kay Ronald, lalo na matapos malaman na siya ay niloko sa lahat ng oras na ito. Bagamat nais ni Manny na maniwala sa lahat ng bagay tungkol kay Ronald, ang ebidensyang ibinigay ni Jessie ay masyadong malakas para baliwalain. Nangako si Jessie na tutulungan niya si Manny na malampasan ang sitwasyong ito at makahanap ng paraan para malampasan ang kanyang mga problema. Isang araw, tiningnan ni Manny ang nakatagong kamera sa kanyang sasakyan. Mabuti na lang at gumagana pa rin ng maayos ang kamera. Nang tiningnan ni Manny ang recording, narinig at nakita niya ang isang pag-uusap sa pagitan ni Ronald at Elisa na nagpapakita ng kanilang plano. Sa recording, pinag-usapan nila ang kanilang agarang pangangailangan sa pera. At lumabas na si Ronald pala talaga ay asawa ni Elisa at hindi ang ama nito. Nagsabuatan sila para linlangin si Manny at makakuha ng pera mula rito sa pamamagitan ng pagpapanggap na si Elisa ay anak ni Ronald. Nang mapagtonto kung gaano sila katuso, nagpa siya si Manny na gumanti sa kanila. Nagpadala si Manny ng mensahe kay Elisa na nagsasabi sa kanya na may regalo para sa kanya sa bodega. Nang buksan ni Elisa ang regalo, nagulat siya nang biglang sumulpot si Manny. Sinabi ni Manny na nagplano siya ng isang sorpresa at inanyayahan si Elisa na magpatintero. Gayunpaman, hiniling ni Manny kay Elisa na itali ang mga kamay nito sa likod ng upuan upang malayang makatapik si Elisa sa kanya bilang isang taya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, umuwi si Ronald at natuklasan ang kakaibang eksena. Agad na sumigaw si Manny para humingi ng tulong at inakusahan si Elisa na tinangka siyang saktan. Gulat at galit, aksidenteng naitulak ni Ronald si Elisa palayo, na ipinapakita ang kanyang hindi mapigil ang emosyon. Pagkatapos ay sinamantala ni Manny ang pagkakataon upang ilantad ang lahat ng kasinungalingan ni Ronald at Elisa. Ipinaliwanag niya na alam niyang niloloko lang siya ng mga ito sa lahat ng oras. At para makaganti sa kanila, iniulat ni Manny ang lahat ng ito sa pulisya.
Di nagtagal, dumating ang mga pulis at inaresto si Ronald at dinala siya sa istasyon ng pulisya upang panagutan ang kanyang mga ginawa. Pagkatapos ng insidente, nakaramdam si Manny ng ginhawa at pasasalamat sa suporta ng kanyang kaibigang si Jessie. Sa pagsubok na ito, napagtanto ni Manny na ang kanyang nararamdaman para kay Jessie ay lumago ng higit pa sa pagkakaibigan. Sa huli, nasiyahan sina Manny at Jessie sa oras na magkasama upang palakasin ang kanilang ugnayan. Tumugol pa sila ng oras sa paglalaro ng luksong-baka na nagpapakita na ang buhay ni Manny ngayon ay mas maganda at mas masaya kasama si Jessie, ang taong laging nasa tabi niya. At noon na natapos ang pelikula. Salamat sa panonood. Palike and subscribe na din po.